mamasyal tayo, tara na. Selamat pagi, saya Berdara di Bandara Antarabangsa, Medan. Selamat datang ke Indonesia. Selamat datang ke Pasyal Tayo. We're back sa ating Negros Adventure. Pero before tayo kumain muli, we will do a short side trip. Isa ang Negros sa may malawak na kagubatan sa ating bansa, na bahay ng iba't ibang mga halaman at mga hayop na ang iba ay doon lamang matatagpuan. Dinayo natin ang isang parke sa Bacolod City, ang Negros Forest Park. Dito, may mahigit kumulang 246 na klase ng mga hayop at ang layunin nila ay maprotektahan at mapangalagaan ang mga ito. They are protected because they are inside the aviary or the enclosures. But then we are not stopping in this kind of program that we have. We release them back to the wild. Of course, some of these are given to us through donations, and also confiscated animals from law enforcement group like the DNR. Mayroon ding tinatawag dito na Big Five, ang mga hayop na tanging matatagpuan lamang sa rehiyon na ito. Sila ang Visayan Tariktik Hornbills, Rufous-headed Hornbills, Visayan Warty Pigs, Visayan Spotted Deer, at Negros Bleeding Heart Pigeons. Kay gaganda, diba? Pero alam nyo ba, karamihan ng mga ito ay endangered species dahil sa kapabayaan ng mga tao na maaaring magdulot ng pagkawala ng mga tirahan at pagkamatay ng mga ito. We may not be able to see them in the future if nothing will be done for their protection. That's why we try our best to conserve these animals, breed them, and then bring them back to the place where they belong. Pahalagahan at ingatan natin ang ating mga kagubatan para di masira ang ating kinabukasan. Alam ko ginutom kayo sa ating side trip. So now, let's get back to eating. At meron tayong ipapakita sa inyo na isang prutas na ginagamit din sa Negrense cuisine. So guys, we are looking into the Negros cuisine dahil nandito nga tayo sa Bacolod. And I have here, dito sa harapan ninyo, eto, frozen nga lang siya. So ito ay isang wild fruit na matatagpuan sa Negros region. Ang tawag dito ay batuan. Yan. So ang batuan ay sort of kamag-anak ng ating paboritong mangosteen. Pero ito ay ginagamit bilang pampaasim sa mga pagkain dito sa Negros, kagaya ng KBL o di naman kaya yung kansi na makikita ninyo mamaya-maya. So, ano ba ang lasa niya? Medyo earthy siya, na hindi naman siya ganung katapang
na asim. Pero alam niyo dahil sa panahon ngayon, marami nang lumalabas sa mga supermarket na mga nasa sachet na pampaasim, hindi na ganong nagagamit ang batuan. Pero it's the best pa rin to use this kind of fruit sa pampaasim. Medyo mahirap nga lang hanapin ito sa Metro Manila. Ang kagandahan din nito, alam ba ninyo, ang batuan ay merong anti-cholesterol benefits. Kaya maganda ito sa katawan. So tara, let's taste some Negrense cuisine. So, kung sa Malabon, meron tayong menudencia frito, meron tayong hototay soup, meron tayong relleno, okoy at iba pa. Dito naman sa Bacolod, ang isa sa specialty dito bukod sa nakita niyong piyaya kanina ay etong tinatawag na kansi. Yan. So, ano ba ang kansi? Ang kansi ay parang pinaghalong sinigang at nilag or bulalo. So kung mapapansin nyo, yung sabaw niya is naninilaw dahil dito sa tinatawag natin na ginagamit na pampaasim, ito yung tinatawag na batuan. So hindi sila, in short, hindi sila dito gumagamit ng sampalok bilang pampaasim. Ang lasa ng kansi, pag tinikman niyo siya, kung mapapansin niyo, is bulalo na makasim-asim. Similar to sinigang pero hindi ganun ka-overwhelming yung kanyang pag-aasa. At ang usually o karaniwang kasama dito ay itong mga tinatawag natin na baka. Yan. Baka yan o beef. Pero meron din ditong ginagamit na isda, meron din ginagamit na baboy, pero karaniwan talaga sa kansi. Isa din sa highlights ng ating pagpunta sa Bacolod ay itong kanilang mga inasal. So, not just your typical inasal sa Maynila na chicken legs or chicken quarters lamang, pero dito ito yung mga loob, ito yung mga batikulon niya. Gusto ko sa authentic na inasal dito sa Bacolod ay talagang malalasahan niyo yung bawang niya. Talagang malalasahan niyo yung sukong paumbong na ginamit sa pagka-marinade niya. And at the same time, yung pinaka-taste is ibang iba sa mga nakakain sa Manila. Lalo na yung mga inasal na nakakain nyo sa fast food. So, eto, try ninyo. Ito ang kansi at inasal. Dahil ang inasal ay simple at madaling gawin, maraming mga tindahan kagaya dito sa Maynila ang nagluluto nito. Kamakailan, isang dating OFW ang nakilala natin na nagbukas ng kanyang chicken inasal business. At sa di inaasahan, kahit wala pang 2 linggo, ay lumakas na agad ito. Dati akong OFW. Ayun, receptionist. 13 countries na napuntahan ko naman. Nag-stream ako last year and then naisip ako nga magnegosyo. That's first time ko mag-business na may physical store. Ginising ako ng tita ko, sabi ng tita ko, "Doy, kumuha ako ng pesto mo." Sabi ko, "Bakit? May pera ka ba?" Sabi ko, "Hindi, di ba gusto mag-doy inasal?" Tapos nung nakita ko yung pesto, ang gaan ng loob ko. Ganyan siya kadumog every night at saka every lunch. Lalo pag dinner time na. Hilig magluto si Rido ng mga pasta. Yan ang kanyang culinary background. Pero ayon sa kanya, kung magtatayo ka ng negosyo, dapat iisipin mo muna kung sasakto sa merkado mo ang ihahanda mo. Kaya, inaral niya ang pagluluto ng inasal. Mahilig ako magluto talaga and most of my stories or my days sa social media, nakikita ng mga friends ko, puro pasta, burgers, pizza, yan yung mga niluluto ko every night. Dinner ko yan kasi hindi ako masyado nag-ride. So ngayon dito kasi sa lugar namin, once na magtayo ka ng pasta or cafe na ganun,
meron bang construction worker nakakain ng pasta, di ba? Hindi naman lahat nakakakain nun. May mga bata bang mahilig sa pasta lahat, di ba? Hindi rin lahat. So ginawa ko yung pangmasa, yung kagaya nga yung inasal, para lahat ng tao pwedeng kumain, tsaka okay sa panlasa. So guys, nandito tayo ngayon sa Bacolod Cathedral or San Sebastian Cathedral. Dito yan sa Bacolod City. At guys, let's do a short recap ha. Una ay nagpunta tayo sa Malabon kasama ang ating kaibigang vlogger na si Commander Daon. And then, we move here sa Bacolod. Same. Heritage ang paligid. Merong mga heritage houses. Pero may kakaibang pagkain. O ano, saan ang mas nagustuhan ninyo? Nag-enjoy ba kayo? Guys, kung meron kayong mga komento, suggestion o gusto nyo puntahan namin yung lugar nila, ay maaari lamang kayo mag-message sa mga contact numbers na nasa ibaba ng inyong screen. Again, this is your host, Kramer Gutierrez, and join me again next week. Dito lamang yan sa Pasyal Tayo. So we are on board in our flight 3K285 going to Medan, Indonesia. Sa umaga pa lang, bit-bit ang saya. Camera ready, tara na, biyahin na. Bundok, dagat, kalsada at bayan. Bawat lugar may kwento at kasaysayan. Tikim dito, tikim doon. Pagkain pa lang, panalo na agad yun. Street food man o lutong lokal. Sabay sa kwento ng kulturang tunay. Hindi lang tanawin ang makikita. Pagkwento ng puso ng bawat lugar. Pasyal tayo.